Pag-usapan muna natin 'tong ano, siyempre viral yung kay Saldico, siyempre. Yun na nga kailangan talagang, pag-usapan. Yun ang kailangan talagang pag-usapan natin. Kasi maraming fake news na umiikot diyan, eh, at lalo kanina nung narinig ko kay, Ivan Mayrina, shoutout kay Ivan Mayrina, alam kong kilala niya ako. Alam kong kilala niya ako, oo, si Ivan Mayrina. Nung narinig ko sa kanya na dapat daw pang mag-sorry si PBBM sa sambayan ng Pilipino. Pero mamaya natin pag-usapan. Hmm. Mamaya natin pag-usapan. Okay, dito muna tayo sa sinabi ni Erice. Dito, may tanong si Ken Reyes, sabi, palpak ba si Sekbida? Sabi ni Ken Reyes. Siguro dito masasagot yung tanong na yan, Ken Reyes. Ayan, tanong ni Ken Reyes. Oh. Palpak ba si Sekbida? Siguro sa part na to, masasagot natin ng onte. Oo. Pero bago natin puntahan tong topic na patungkol kay Erice, panoorin mo muna natin yung balita tungkol dun sa sinabi ni Erice. Ay, wala pa yung ano, yung yun naman. Okay. Oo, ayan. Ito kasi yung sinabi tungkol kay ang daming ano, 'di ba? Ang dami kong nakabukas na tabs. Oh, ganyan kasi ako mag-research, guys. Ang daming tabs eh. Okay, ito yung sinabi tungkol kay sinabi ni Erice kanina tungkol sa pagpunta ng ating DOJ Secretary si Sekvida sa saan ba to? Sa Czech Republic. Catch me if you can. Walang napala si Acting Justice Secretary Frederick Vida sa pagpunta niya sa Czech Republic. Hindi na niya kasi naabutan si resigned Congressman Zaldico. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian. Matapos ang halos isang linggong pagtatanong kung ano na ang sitwasyon ni resigned Congressman Zaldico, na lalo pang lumabo dahil sa sinabi ng Justice Department na hindi naman pala arestado ang pugante, may malinaw ng sagot ngayon. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. Pero paano nga ba nakakalibot pa si Ko kahit kansilado na ang kanyang pasaporte? We double-check with records available to the Bureau of Immigration. Mr. Zaldico was issued 3 passports. The one which he was carrying it's the one that expired September 11, 2022. Okay. That was the one he was in possession with when he was accosted by the authorities. Ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, pagdating niya sa Alam niyo, laking question mark sa akin ng passport na yun eh. Alam niyo kung bakit? Kasi kung expired yun, di ba, pati yung mga laman, mga visa na laman nun, hindi na siya valid dapat. So, ang weird lang. Pero siguro nga kasi ang sistema sa Europe, I've never been to Schengen, sa any Schengen country. So sana one of these days makapunta naman ako diyan. Manifesting. Manifesting. But ayun nga, so hindi ko I cannot say with with certainty kung paano yung sistema sa immigration. Pero ito yung na-experience ko kasi. Nung tumatawid kami ng border ng Thailand papunta but sa Asia yung yung experience ko. Pag tumatawid kami ng border from Thailand papunta ng Myanmar, pagtawid mo pa lang, papakita ka ng passport. At kailangan yung passport mo ay valid. So, I mean, it's not expired and all of that. So, hindi ko alam kung ano sistema sa Europe when it comes to Schengen. I have to research that. Pero for me, it's unusual na kahit expired ang passport. Well, siguro kasi sa Schengen, na importante nakapasok ka na. So, siguro kapag nakapasok ka na, kahit umikot-ikot ka sa loob, pakita mo lang yung valid visa mo, kahit passport expired, pero may valid visa ka pa rin, okay lang. Kasi nasa loob ka na, di ba? So baka yun yung sistema nila. I don't know. Alamin ko pagpunta ko ng Schengen. Pagpunta ko siguro ng The Hague, bisitahin ko yung Duterte Street.
Punta ako doon. Punta ako doon kung saan nagrarally mga Duterte araw-araw. Kung saan sila nagpapakatanga araw-araw. Yun, puntahan ko sila doon. So let's see. Baka ganun sa loob. I don't know. But I'll find out. I'll ask people. But anyway, so meron siyang 3 passport. Ang clarification na binigay ng DFA is isang diplomatic passport na binibigay talaga yan sa lahat official. Kahit sinong kabanit ng gobyerno, if elected official, meron talaga silang diplomatic passport. Yun ang ginagamit para kapag ikaw ay may official business abroad. So, ayun. Tapos, ano ba? Ano pa ba? Meron pang isa na nag-expire na. Ito nga, yung noong 2022, nag-expire na. Tapos isa niyang canceled na passport, na personal passport din niya. So tama pala yung sinasabi ni Boying Remulla noon na merong, well, baka si Harry Roque din may 3 passport. Hindi natin alam. Kasi meron siyang diplomatic passport nung siya ay kawani ng gobyerno. Tapos, most probably, meron din siyang expired na passport na merong mga active visas. Tapos, meron siyang passport na regular na ginagamit niya pang biyahe-biyahe. So, ewan ko lang. I don't know how it works. Pero pag-aralan natin, tingnan natin. Tuloy natin itong video. Sa Prague nitong Biyernes, ang pagkakaalam niya ay nasa Czech Republic pa si Ko. By land travel daw ang naging pagkilos ng pugante. Kasama raw nito ang kanyang anak na si Michael at isang Filipino driver. Ayun. By the way, doon sa anak, expected ko na natutulungan niya yung tatay niya. Expected ko na yan. Wala na akong ano doon. Hindi ko na ako questionin yun. Pero yung Filipino driver talaga, kapal ng mukha mo ha, kung sino man yung Filipino driver na yan. Siguro DDS yun. Alam nyo, kung sino man yung Filipino driver na yan ha, ikaw nagpasilo ka sa pera ni Saldi ko. Kapal ng mukha mo, sino ka man. Alam niyo mga kababayan, ito nga sabi ko kanina sa misis ko eh. Nung nag-uusap kami kanina, pinakinggan namin yung balita. Sabi ko sa kanya, alam mo love, siguro ako, pag nakita ko si Saldi ko let's say napunta tayo sa Shenzhen, tapos all of a sudden, nakasalubong ko si Saldi ko, mag-isa lang. Ang unang-una kong gagawin, susuntukin ko siya. Tapos kakalad ka rin ko siya sa pinakamalapit na Philippine Embassy. Yun ang gagawin ko sa kanya. Kasi hodang makulong ako doon. Okay, kasi hodang ma-deport ako sa Shenzhen at makancel lang ang visa. I don't care. Bakit? Kasi mga kababayan, bilang Filipino na concerned sa ginawa ni Saldi ko na pangungurakot at pagnanakaw sa Pilipinas. Eh pag nakita mo yan, tunan yan, sabi ni Yojo B, sasakalin mo agad eh. Makagalit ka eh. Di ba? Magagalit ka talaga. Hindi mo mapipigilan yung galit mo eh. Paano kapag yung kapamilya mo pala yung binaha dahil sa corruption ni Saldi ko? Di ba? Naisip ko lang naman. Kung ako yung Filipino or OFW na nilapitan ni Saldi ko at sinabihan ni Saldi ko, Brad, pag-drive mo naman ako. Pupunta ako ng Germany. Pag-drive mo naman ako. Ang unang-una kong iisipin, pag-drive ko kaya ito, tapos diretso ko sa Philippine Embassy. Yan ang unang-una kong iisipin. Para i-turn over ko na siya doon. Kasi hodang walang reward. Iisipin ko na lang pagmamahal ko sa Pilipinas kasi yung pamilya ko nasa Pilipinas. So kung sino man yung Pilipinong driver na itong hayop na to ni Saldi ko, nyeta ka. Tunyeta ka talaga. Kapal ng mukha mo. Parating nyo sa kanya, sana makarating sa kanya itong video na to. Karmahin ka sana. Pati buong pamilya mo. Ma-deport ka sana dyan. Anak ka ng tipaklong.
Napakawalang ya mo, nagpasilo ka sa pera ni Saldico. Tigas ng mukha mo. Pasensya na mga kababayan, na medyo makulay ang ating lengguwahe. Pero nakakagalit kasi. Nakakagalit kasi mga kababayan. Pilipino ka eh. 'Di ba? Pilipino ka. Kung may konti kang kung may konti kang pagmamahal sa bansa mo, kung may konti kang concern sa mga kababayan mo na ninakawan ng bilyong-bilyong halaga nito ni Saldico, gagawin mo yung tama. Alam mo naman may warrant eh. Alam mong may warrant. Hayop ka. Kung sino ka man, punyeta ka. Alam mong may warrant. Hindi mo idinerecho sa embassy. Kasi hodang maano ka. Pati yung mga kasama ni, pati yung mga kasama ni, pangalan nito. Pati yung mga kasama ni, ni Humbading. Langya ka? Kapal ng mukha mo? Actually, ewan ko lang. Nakakagalit kasi. Nakakagalit kasi mga babayan. 'Di ba? Kalagkarin nyo sa embassy kahit sinong OFW dyan. Hindi pwede dito yung iisnabin nyo na lang si Saldico. Or isumbong nyo sa embassy, anak ka ng tipaklong. Let's say, ikaw, nag-driver ka sa kanya. Ayaw mong pakialaman, ayaw mong madamay. Tawag ka embassy. Ma'am sir, andito po si Saldico, baka gusto nyo pong hulihin na andito po siya. Di ba? Kunin mo yung pera ni Saldico. Tapos isumbong mo siya. O di may pera ka na, nasumbong mo pa si Saldico. Di ba? Tinoferan ka ng pera. O di kunin mo yung pera, tapos tawag ka sa embassy. Dito ko po sinusundo si Saldico. Baka gusto nyo, andito lang ho siya. Palang mukha mo. Literal. Adobe. Kung gusto mo talaga ng pera, kunin mo yung pera niya. Tapos pagkatapos mo ibigay yung serbisyo mo, pinag-drive mo na siya, hinatid mo siya kung saan man siya nakatira, tawag ka embassy. Wala na ngayon, nag-asylum na raw eh. Ano pang silbi? Kung sino man driver na tong, talaga ka. Kapal ng mukha mo talaga. Bagong bayani ka pa namang naturingan. Nakanantipaklo. Walang kabaya-bayani sa'yo. Nakanantipaklo. Buisit. Tuloy natin to. Ang pag-asa na lang na tinitignan ng gobyerno sa ngayon ang pag-issue ng red notice ng Interpol. Pero mayroon pa ring problema. Sa kabila ng ating request noong November, hindi pa nabalik sa atin, no? Hindi pa nabalik, hindi pa ini-issue yung red notice. Nauna nang pinabulaanan ng Malacanang. Wait lang, Secretary Bida. Gets ko naman yun na hindi pa ini-issue yung red notice. Pero hindi ba natin kayang i-follow up? Hindi ba natin kaya i-follow up, Secretary Bida? Kasi hindi pa Di ba, hindi pwede follow up? Kahit every month, follow up natin, Kasi kung November pa yan, follow up tayo in December, follow up tayo in January, follow up tayo in February, follow up tayo ng March. Diba? April na, follow up tayo April. Next month, mag-follow up uli kayo. Tanong nyo kung may kulang pa. Pwede magkaroon tayo ng konting urgency dyan, DOJ Secretary Frederick Bida. Konting urgency naman kasi nanggigigil na kaming lahat dito. Ito na, nasasagot ko na yung tanong ni Ken Reyes. Alam nyo mga kababayan, agree naman ako sa sinabi ni Yusek Claire na ang gobyerno did its best. Kaso, alam nga naman si Presidente pa ang mismong pumunta ng Czech Republic para lang kausapin ng Czech Republic at sabihin, ano ba nangyari dito?
Ano ba nangyari dito? Bakit nakalaya si Saldico? Ba't niya anak ka ng tipakulong naman? Trabaho niyo na yan eh. Kayo na yung alter ego ng presidente sa DOJ. Tapos kapag sumabog, tulad ngayon, pag sumabog, ang sisisihin ng gobyerno, ng taong bayan, si PBBM. And can you blame them? Ang pagdedemanda ng sorry, dapat mag-sorry si presidente kasi he set that expectation, in-announce niya. Mamaya natin tatapik yun. Anyway, tapusin nga natin to. 20 minutes na eh. Hindi pa nabalik, hindi pa ini-issue yung red notice. Nauna nang pinabulaanan ng Malacanang na kay PBBM galing ang balitang naaresto si Ko. Ito'y sa kabila ng Facebook post ng Pangulo na nagsabing nahuli na ang dating kongresista at ginamit din ang salitang arrested sa website ng Presidential Communications Office. Pero dinipensahan ni Vida ang pag-anunsyo ng Pangulo. Kung sa akin nakarating yun, magpe-press con din ako. Yes, yes. Kasi karapatan ng mamamayan na malaman na nandun siya sa Czech Republic. Di ba? Kaya nung nag-announce ang ating mahal na Pangulo, tama yung ginawa ng mahal na Pangulo dahil yan ay base sa tunay na nangyari. Nakapaligid sa Czech Republic ang Austria, Germany, Poland at Slovakia. Patuloy raw magiging pagkalap ng DOJ ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Ko. Para sa agenda. Okay. So, ito yung context ng ating ng sinabi ni Erice. Ito ay sabi ni Erice. Dapat daw kasi DFA at hindi DOJ ang nag-handle ng pagpapabalik kay Saldico, sabi ni Egay Erice. Tama ba siya? Hindi. Mali ka dun, Erice. As always. Sinusulit mo ang pagiging mali. Egay Erice. Sabi niya kasi, meron naman tayong embassy sa Prague. Kung gustong ma-confirm ng gobyerno, puntahan ng embassy official. Sila na yung nagsabi, nandito talaga si Saldico. Bakit kailangan pumunta ni Bida doon? Trabaho yun ng DFA. Anong papel ng DOJ? Oo. Alam mo, sa mga statement na ganito, Egay Erice at Eden Polit, salamat sa yung super chat. God bless po. Pinapakita mo lang kung gaano ka ignorante sa sistema ng gobyerno. Napaka-ignorante mo sa sistema ng gobyerno. Bakit nga naman DOJ? Ang DFA kasi, Congressman Erice, papasok lang yan pag may extradition. DFA yan. DFA nagpoproseso ng extradition. Number 1. Number 2, papasok lang ang DFA kung merong arrest. May aresto. Hence, requiring extradition. Gets? Congressman Egay Erice? Gets po ba? And who do you think? Ako mga kababayan, personally, ako, feeling ko nanggaling yung information sa DFA. Wala namang ibang kakausapin ng DFA. Wala namang ibang kakausapin ang office ng Czech Republic. Nakitaan siya ng Philippine passport. Sino tatawagan nila? O di the Philippine Embassy. Basic. Basic yun, basic. So, hindi naman to case of extradition. This is not a case of arrest. This is a case of detention because of improper documentation. Expired kasi yung passport. Doon papasok ang DFA pag may extradition. Wala naman tayong extradition treaty with the Czech Republic. Sabi nga ng Czech Republic, kahit nga daw police agreement lang pwede na muna Kung wala pa tayong extradition, baka police agreement na lang. Government to government. Di ba?
Gano'n kasimple 'yun. Papasok lang ang DFA kapag merong extradition. Bakit DOJ? Kasi mga kababayan, ang DOJ ay katrabaho ng Philippine Center on Transnational Crime or PCTC. Ngayon, bakit PCTC? Simpleng-simple lang ho yan. Sa palagay nyo ho ba, paano ho nabubuhay si Saldico sa iba't ibang bansa kahit napakataas ng cost of living at wala siyang trabaho? Ayan o, money laundering. Paano ka nabubuhay ng Czech Republic nang wala kang pera? Imposible yun, wala kang trabaho doon. Hindi ka pwede magtrabaho ng legal. Tapos, ganyan ang buhay mo, pa-travel-travel. Di ba, Matsumoto Sahara? Salamat sa yung super chat. Di ba? Oh. Money laundering. Maglo-launder ka ng pera. Oo. Which Zaldico already did. Nakapag-transfer nga siya ng 150 billion pesos, di ba, gamit ang crypto. 2 batch, yung unang batch nakatawid, yung pangalawang batch hindi na nakatawid, nahuli na ng CICC. Di ba? So, kanino nakikipagtrabaho ang PCTC? Dito lang naman sa DOJ, DILG, NAPOLCOM, Anti-Smuggling Task Force, blah, blah, blah. So, sino ang relevant government agency dito? DOJ. Ano naman PNP? Wala namang, Diyos ko. O di DOJ ang katrabaho. Ganoon naman kasimple yun. Egay Erice. Huwag nang efforta ng paninira sa gobyerno. Dahil mapapahiya at mapapahiya ka lang. Pwede pala transfer sa crypto. Pwede naman. Pwede ka mag-money laundering using crypto. Mahuli ka lang. Pag nahuli ka, sorry ka. Di ba? Pero alam nyo mga kababayan, if I was DOJ, kung ako si DOJ secretary, kung ako si DOJ secretary, nung nabalitaan ko pa lang kay Presidente nung 16, magpapaset na ako ng meeting kay Presidente. Mr. President, papaalam na ako, pupunta na ako doon. Para maayos na natin yan. Para mapauwi na natin. Kaso it took him what? It took him what? 2 weeks? Oo. Kahit ganun kalaki, pwede. Siyempre hindi, illegal yun. Mr. Suzuki. Illegal yun siyempre, pero may mga technique dyan. Cold wallets ang tawag doon. Doon ka maglo-launder ng pera sa cold wallets. Anyway. So yun. Ang tagal. Took you a while. Di ba? Umasa kasi sila mga kababayan doon sa assumption nila. Which, sige, tapusin na natin itong topic na to kasi parang pupunta na ako sa main topic natin. Bayan. Nararamdaman ko na pupunta na tayo sa main topic natin. So anyway, going back. Focus muna tayo kay Erice. So, si Erice, mga kababayan, nagkakalat lamang ng spekulasyon na para lamang merong dagdag sita sa Marcos government. Gusto niyang ipamuka na walang na-achieve or walang objective. Nagsayang ng pera ang Marcos administration sa pagpapapunta doon. Personally ako, feeling ko, hindi naman nagsayang ng pera.
Kasi at least now we know. At least now we know. Mga babayan, even nung nandoon na sila, hindi sila kinausap eh. Nagtatanong ng detalye, sabi, hindi pwede, violation ng law namin, hindi namin pwede ibigay sa inyo. Buti sana kung meron tayong red notice. Doon ako na doon ako na irk. Doon ako naiirita doon sa sinabi na sabi ni Secretary Vida kanina. Buti raw sana kung meron tayong red notice, di mas madali. Wala nang usap-usap, wala nang paki-pakiusapan, okay na 'yon. Oo. Ang problema nga, kung alam naman pala na 'yun ang kailangan, ba't hindi niya inasikaso agad? Yun yung yung that's the specific thing that irks me. Bakit di ba? Kasi alam niyo mga kababayan, ako naman feeling ko kapag nagsabi sila kay PBBM na pupuntahan na namin para tapos na, para alam na natin kung ano mangyayari. I would think si PBBM would approve. Papayagan sila umalis si PBBM. Di ba? Papayagan sila kasi nga big deal to eh. Hindi ito maliit na bagay. So dahil hindi ito maliit na bagay, hindi ito dapat tinrato ng ating DOJ and in fact pati DFA. Alam ko naman na mayroong mga bagay na hindi kailangan, na hindi pwedeng i-divulge sa taong bayan. Walang problema doon. Pero ano ba naman yung sabihin nyo na we are in contact with the relevant authorities and we will keep you posted. We will update you as they develop. Kaso wala eh. Radio silence, guys. Tahimik. Ng 2 linggo. And I'm sure mga kababayan, they're getting information. Nakakuha sila ng impormasyon. Ano ba naman yung mag-update, di ba? Tapos ngayon, nasisisihin yung Pangulo. Mga kababayan, sige, move on na tayo sa next topic natin. Okay, breaking news. Breaking news, guys. Breaking news. Oo. Related sa topic natin kanina. Hindi ko na lang sasabihin kung sino ha. Pero, update. Kung may bomba, wag ko na ipagpabukas. Oo. Regarding dito sa sa ginawa ng sa DOJ tsaka ng DFA. Doon lang tayo DOJ lang at tsaka DFA. Oo. Apparently, paano ba ito sasabihin? Saldi ko. Oo. Apparently, nung pagkakuha pa lang nung announcement, inasikaso na agad ng DOJ at ng DFA yung kay Saldico. Kaso, may mga, how should I say this? I guess siguro for lack of a better term, may mga confidential documents na kailangang bit-bit nila. Kailangan bit-bit nila pagpunta nila ng Czech Republic. And at the time, it was not yet available. So, sabi ni Chopa, ito maganda yung tanong ni Chopaing. Gusto ko itong tanong niya. May tatanggalin? Wala. Wala raw tatanggalin. Wala. Oo. Walang tatanggalin. A+ source? Yes, very, very A+. Very, very A+ source. So, it was not DOJ's fault. Okay? So, I will take back what I said kanina sa naunang live stream. It was not DOJ's fault. It was not DFA's fault. Ginawa nila lahat ng kailangan nilang gawin.
Pero yung na-communicate sa akin is doon lang as far as the DOJ and DFA. Oo. So, hintay daw ako bukas. May update daw bukas. Oo. Pero tinanong daw si Presidente if heads will roll. Ang sinabi daw ni Presidente, none. Oo. So si Secretary Vida still enjoys the trust of the President and si Secretary Lazaro. Oo. Anyway, so mga kababayan, ready naman tayo sa ating next na live stream. Oh, nakita ko na, pinost na agad ni Ate Trixie. Ang bilis. Oh, yan. O, ito na. Ipipin ko na. Ayan. Oh. Pinin ko na yung next na live stream natin, mga kababayan. O, ha. Kita-kita tayo sa ating next topic, ha. Oo. At, ayun. Kita-kita tayo. Click nyo na yan para makita-kita na tayo doon. Mabilis tayo agad tayo. Dire-diretso agad tayo sa ating next live stream. Alright? God bless everyone. See you in a bit. Bye! As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.